Bakit hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? Kadalasan, hindi dahil hindi narinig ng Diyos ang iyong mga panalangin, kundi dahil maaring may problema sa paraan ng ating panalangin. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang 5 mahalagang bagay na madalas na nakakalitaan ng marami kapag sila'y nanalangin. Ang huling punto ang pinakamahalaga, ngunit madalas na hindi pinapansin. Una, huwag lumapit sa Diyos nang hindi taimtim ang puso. Huwag manalangin habang ang isip mo ay abala sa ibang bagay. Itabi mo muna ang iyong cellphone. Manahimik ng ilang minuto. Hayaan mong ang iyong puso ay tunay na bumalik sa presensya ng Diyos. Ikalawa, huwag magsimula sa puro paghingi na kung ano-ano sa Diyos. Una, magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan siya sa kanyang proteksyon sa iyo mula noon hanggang ngayon. Pasalamatan siya sa lahat ng bagay na ibinigay niya sa iyo. Mas madaling lumapit sa Diyos ang pusong mapagpasalamat. Ikatlo, suriin mo muna ang iyong sarili sa harap ng Diyos. May nagawa ka bang nakakasakit sa Diyos? May kasalanan ka bang ayaw mo pa ring talikuran? May tao bang ayaw mo pa ring patawarin? Huwag hayaang ang mga bagay na ito ang maging hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. At ika-4, huwag manalangin para lamang sa iyong sarili. Idalangin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, at ang iyong simbahan. At idalangin mo rin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kapag ang pansin mo ay hindi na lamang nakatuon sa iyong sarili, mas malinaw mong mauunawaan ang layunin ng Diyos. At lastly, ang panglima, dapat nasabihin sa Diyos ang iyong mga pangangailangan. Maari kang lumapit sa Diyos tulad ng isang anak na nakipag-usap sa kanyang ama. Dapat na sabihin sa kanya ang iyong mga kahinaan, mga alalahanin at mga pangangailangan. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano kaganda ang paraan ng iyong panalangin, kundi kung taos-puso kang lumapit sa kanyang harapan. Mga kapatid, kung naramdaman ninyong walang kapangyarihan ang iyong mga panalangin, huwag kayong sumuko. Ang isang makapangyarihang buhay panalangin ay hindi nabubuo sa isang araw lamang. Ito ay unti-unting nabubuo habang patuloy kang lumalapit sa Diyos araw-araw. Sabi ng Diyos, ang panalangin ay dumarating sa pamamagitan ng pagsasanay. Kung hindi ka karaniwang lumapit sa Diyos o nagninilay tungkol sa mga salita ng Diyos, wala kang masasabi kapag oras na para manalangin. At kahit manalangin ka, puro salita lang iyon. Hindi iyon tunay na panalangin. Kung nais mong magkaroon ng matatag na buhay, panalangin, mag-comment ng nais kong matuto. Makakatanggap ka ng magandang balita. Sama-sama nating buuin ang tunay na buhay, panalangin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At huwag mong kalimutang i-share ang mensaheng ito. Naway pagpalain ka ng Diyos, kapatid.